Magandang umaga mga kaibigan. Ako Lizzy Colapo, at magsasabi ng mga karanasan ko kung paano ako nakapunta rito at ano yung mga hinarap ko sa pagpunta rito at nung nandito na ako. So nung nakaraan sinabi ko sa inyo yung proseso kung paano ako natanggap sa interview at para magkaroon ako ng kontrata dito magtrabaho sa US. So nung natanggap kami sa interview, ang unang nangyari is nagkaroon ako ng 3-year contract para magtrabaho dito. Ang binigay sa aming visa is J visa exchange program. So ano lang yun, ng 3 years lang. So technically pag natapos yun, kailangan mo umuwi ng Pinas at least magstay ka muna ng 1 year sa Pinas bago ka uli makapag-apply dito. So yun yung idea ng J visa. Tapos ang kontrata namin nun, kung malala ko, $37,000 a year yata yung sasahurin ko. At that time, siyempre, ako, magkukompute ako, kinonvert ko sa peso yung kikitain ko sa isang taon. Aba, may higit 1,000,000 piso to. At hindi ito biro kumpara sa atin sa Pinas. Magkano lang naman sinasahod ko sa Pinas sa isang buwan. So malaking opportunity to para sa akin na kikita ako ng ganun sa Amerika. So nung natanggap sa interview, eto na. Ang una kong problema is ano yung mga requirement para makarating dito sa Amerika. At syempre, ang pinakamalaking obstacle doon, yung agency fee. Nung panahon namin, ang agency fee ko is $3,500. So, yun yung kailangan kong bayaran sa agency para matuloy-tuloy yung proseso ng mga papeles ko. Tapos, labas pa ron yung bibili ka ng plane ticket mo, papunta ng Amerika, tsaka syempre mga ibang gastusin pa. So, meron silang contact dito sa Amerika kung saan ka i-house sa apartment. So, sinabi na rin sa inyo na magkanong monthly na kailangan nyo expect na pagdating nyo doon, meron dapat kayong pan-down para sa at least 1 or 2 months. So, at least 1 month siguro, yata 1 month lang kasi nagkaroon sila ng contact doon, then guaranteed naman kami yung trabaho namin. So, may nakuha silang apartment na pwede na kaming walang 1 month advance. So, pagdating doon, kung ano yung 1 month na apartment, yun lang muna yung babayaran kasi nga mag-start up pa lang kami. Which is okay din naman. Kasi ngayon dito, kailangan may 1 month down ka, tsaka 1 month deposit. So, kung susumahin mo, so technically, 3,500, tapos plane ticket, kailangan pa ng mambayad ng kung ano-ano pang ibang papeles na lalakarin mo. So, malaking pera yung pinag-uusapan natin. At that time, wala naman ako ipon. So, ngayon, anong ba ginawa ko? Naghanap ng utangan, nagtanong sa ilang kaibigan, tapos di naman ganun kadali umutang ng pera at that time. Tapos meron akong inutangan dito sa Amerika. Wala pa akong alam, ang idea kung gaano ka bigat yung sasabihin mong 3,500. Akala ko lang nun, pag sa Pinas, utang ka lang 3,500. So, may kilala ako rito. So, sabi ko sa kanya kung pwede ba akong pautangin kahit 3,500 lang. Nilang ko pa talaga yung 3,500. Hindi ko naintindihan yung konsepto na dito pala sa Amerika, yung $100 hanggang ngayon, malaking pera. So, pag sinabi mong $3,500, malaking pera ang pinag-uusapan natin dito. Well, kung isipin mo nga naman sa Pinas, magkano ba yun sa Pinas? Kulang-kulang 2,000,000 yun, piso. So, hindi talaga biro yung ganung pera ng agency fee lang. Maghahanda ka pa ng ibang mga babayarin mo. So, yung plane ticket tsaka ibang mga papeles pa. Siyempre, kailangan pa ng baon. So, nangyari sa akin, sinabihan ako ng mga kasamaan ko, punta ka ng bangko, utang ka. So, ako naman, siyempre, mag-try ka, bangko. Then, ang laging tanong sa akin sa bangko, meron ka bang bahay na i-entrega, parang collateral? Wala.
meron ka bang sasakyan kahit mga CRV lang? CRV lang motor nga lang ginagamit ko papuntang trabaho. So, lumang motor pa. So, at the end, ano nangyari? Walang magpautang sa akin. So, yung mga kasamaan ko, may mga meeting kami. Tapos may mga email. So, halos karamihan ng mga kilala ko doon na kasabay ko natanggap sa trabaho, almost okay na. So, narinig ko sa kanila, naproseso na nila, meron na silang plane ticket, naghihintay na lang ng ano. So, nawawalan ako ng pag-asa ba na, oo, natanggap ako, pero kung hindi ko kayang bayaran tong agency fee at yung ticket at kung ano-ano pang kailangan kong bayaran, hindi rin pala matutupad tong pangarap ko. So, may nagsabi sa akin na itong agency namin, may kilalang lending company sa bandang Ortigas yata yun kung naalala ko. Pinautang. So, pwede kang umutang at maximum $6,000. So, tapos, babayaran mo siya pagdating mo ron within 10 months. So, pag nagsimula ka na ng trabaho, pipil up ka ng cheque, 10 months. Kung magkano yun, didivide nila sa 10 months yung inutang mo, plus tubo. So, ito nangyari sa akin. Since wala magpautang, magigipit ka na, gusto mong pumunta rito, kaya mo naman, sige, may trabaho ka, may kontrata ka, so utang na. So umutang ako. So hindi ko titularan yung mga kasamahan ko kasi kinumpit ko, 3,500 lang naman yung agency fee. Siguro mga 800 yung yung plane ticket, plus yung iba pang kailangan kong sa apartment. So umutang ako 5,000, hindi ko minax out na 6,000. So, yung utang kong 5,000 doon sa lending company yun, nung pinirmahan ko yung kontratang yun, kailangan ko siyang bayaran ng 9,500 plus. Ganun kalaki ang tubo. So, hindi ito Bombay. Mas grabe pa sa Bombay ito. Kaso lang, marami kaming gumawa nun. Wala kang malalapitan eh. Yung mga tulad ko na kasamaan ko na gipit, walang mauutangan. Hindi naman ganun kadali ang pera sa Pinas. So, lahat kapit sa patalim. Yung mga kasama ko iba, 6,000 nuta maximum. So, ako 5,000 lang. So, pero sa kontrata ko, 9,500 something yung babayaran ko. Imagine niyo na halos na doble yung babayaran ko sa inutang ko. At kailangan ko yung bayaran within 10 months pag simula ako ng trabaho. So, wala na akong magagawa. Kapit sa patalim na, utang na lang. Hayaan ko na. So, umutang ako, binayaran ko agency fee, plane ticket. So, tapos kinumpit ko yung sinabi sa akin ng agency kung magkano yung dapat kong ilaan para sa apartment. So, tiningnan ko lahat. So, yung mga bills tsaka binayaran ko at yung mga projected na kailangan kong bayaran pagdating ko ron. Ang extra ko lang, $9. So, isang mali ko pang ginawa yun. So, dahil nga 5,000 lang inutang ko, $9 lang natira sa akin. So, pagdating ko, meron akong pambayad sa apartment sa buwan, 400 something yung in-estimate sa amin. Tapos lahat ng expenses ko, inawas ko na. Wala talaga ako magagawa, $9 ang talaga matitira sa akin. So, at that time, sabi ko, bahala na. Basta makapunta sa Amerika pagdating ko ron, bahala na ako. So, may mga kasama naman ako. Di na ako mag-isip kung ano mangyari sa akin. So, naglakas loob na ako noon na wala akong pocket money. Kung meron man akong pocket money noon, ibig sabihin gagalawin ko yung pambayad ko ng first monthly sa apartment, sa first month pagdating namin. So, yun yung magiging issue ko. So, pinatos ko na yun. Ngayon, ang alam ko, ang agency fee, nasa 13,000 na. Grabe na yung laki. Nung pumunta ako rito, 3,500 lang. The next year, after kami, 5,000 agad. So, nagtanong-tanong ko sa mga kilala ko, nasa 13,000 na raw. Yung $13,000 na yun, lagpas kalahating milyon na yung pinag-uusapan natin. Ganun kalaki yung
babayaran mong agency fee. Tapos yun agad yung problema mo, paano mo bayaran within a year. So hindi biro yung pagpunta rito kung wala kang pera. So, pero ang expectation is, para pagdating mo rito, kala nila, pag nakatungtong ka na Amerika, marami ka kagad pera. So, yun agad yung mga bagay na problema na hinarap namin sa yung agency fee na yan at kung paano ba. So, yung may mga may pera, swerte sila. Pero yung mga ordinaryong tao na mag-apply dito, mag-aspire tulad ko, so yun ang naging pinakamalaking hadlang sa akin. Yung agency fee, yung pocket money, plane ticket. So, kung wala kayong uutangan, kung wala rin naman kayong kaibigan na mag-ano sa inyo ba, titiwala sa inyo pautangin ka, sigurado. Ngayon, kung may kamag-anak kayo sa pupuntahan nyo, kung sa mga state yun, pwede kayong tulungan, kahit magkano. Be grateful, okay? So, ako rin naman, swerte rin naman ako kasi although sinamantala kami ng agency niyon, tied up yun sa agency. Yung lending company is tied up sa agency na nagpa-ano sa amin dito, yung tumulong sa amin para matanggap kami rito. So, kilala nila yon. So, malaking kinita nila sa amin. So, may ilang daan kaya yata kami, hindi ko alam kung gaano kami karami, na tubong lugaw talaga nangyari sa kanila. Wala ka magagawa, kapit sa patalim tayo at that time. So, yun ang bagay na paghandaan nyo. Huwag nyo kalimutan nyo kasi mabigat yan eh. At hindi agad yan biro na pagdating nyo sa Amerika, agad-agad mababayaran nyo agad. Kasi isang sahod ko agad sa isang buwan, napupunta agad sa pambayad doon within the first 10 months. So, sabihin ko sa inyo kung ano yung mga mangyayari sa akin pagdating ko ron. Ito yung mga hinarap ko pag lapag ko sa Amerika kasi maraming naging issue sa amin noon paglapag namin sa Amerika on day 1. So, yun lang, i-share ko lang sa inyo yung agency fee na yan. So paghandaan nyo yan kung talaga nagbabala kayo. Ngayon, kung sasabihin lang kaltas sa sahod nyo, so isipin nyo rin, hindi biro yung gastusin dito. So, akala ko lang nun yung 37,000 na a year. Pag dinivide mo yun in 10 months, 3,700. So, technically, parang kikita kang $3,700 a month. May tax pa yun. So, ang tax dito is mabigat. Mga nasa kulang-kulang 1/3. Tapos, isipin nyo rin na dollars ang bills dito. So, pag kumikita ka rito ng 1.5 per 2 weeks, isipin mo na, kunyari, ang utang mo is 500 agad. So, hindi yan tulad sa Pinas na nagko-convert sila na 1.5, 75,000 pesos. So, yun yung isang bagay na medyo hindi ko na-realize noon. Halos lahat kami nagko-compute noon ng peso. So, hindi namin ni-realize na dollar yung pinag-usapan dito. So, swerte ka na pag nakaipon ka ng mga ilang 100, 200 noon. Ako sa experience ko, kasi nga malaking utang ko kada isang buwan. So, kailangan talaga nagtitipid kami. So, yun, sasabihin ko sa inyo kung ano mga ginawa ko. Kung paano ako nagtipid pagdating ko rito. So, yun lang. Shinare ko lang sa inyo yung agency fee na yan. So, sa ngayon, alam ko talaga is nasa $13,000 na yan. So, yung lending company nagpautang sa amin, hanggang ngayon buhay pa yun, nasa Ortigas. So, alam ko pa yung address. Pero ayoko sabihin yung company. Pero ganun na mangyari sa inyo. So, imagine niyo ako, umutang ako ng 5,000. Kailangan kong bayaran within a year. So, binigyan kami ng 2 months cushion. So, within 10 months ng pag-start ng trabaho mo, kailangan mong bayaran yun. At 9,500 plus ang amount na babayaran ko sa 5,000 na utang. So, isipin nyo ngayon, almost double yon kung $13,000 ng agency fee. At wala kayong mautangan, uutangin nyo lahat sa agency, sa lending company. Kung pipredict nyo, dodoblehin yung kasama sa tubo, $26,000. May higit 1,000,000 yung pinag-uusapan natin. So, kailangan din ma-realize yun ng mga pamilya mo kung kayo ay aalis na
bago ka pumunta rito, kung uutang ka, mabigat agad yung responsibility mo sa mga pabayaran mong utang on the first year. So yun lang po, sa susunod, sasabihin ko sa inyo yung nangyari sa akin tungkol sa pagdating ko, arrival ko dito, day 1, ano yung mga issues namin, ano yung mga naging challenges namin. So yung unang linggo or unang buwan dito sa Amerika. Kung may tanong kayo tungkol sa agency fee, at kung gusto nyo malaman kung ano yung lending company, lagay nyo lang sa comment doon. Sabihin ko sa inyo, then kung interesado kayo, pero kung hindi naman, maghanap kayo ng bangko o kaya iba na malalapitan. Kung wala talaga, yun lang, kapit sa padalim. Ganun lang, kung gusto nyo talaga magbaka sakali dito sa Amerika. Ito, mahid na tubig na ihagis ko rito, kita nyo umusok pa. Tingnan nyo kung ano mangyayari pag inagis ko to. Makikita nyo, wala pang 10 seconds, yung side ng splash, yellow agad yan. So, ganun kalamig dito ngayon. 23 degrees Fahrenheit. Ang freezing point is 32 degrees. Tingnan nyo kung ano mangyayari. Yellow na yan. At ito yung isa sa mga grabe dito sa winter park. Kapag ang snow nyo ay naging yellow o icy. Pag umulan ng konti, magiging icy lahat yan. Mas delikado ngayon sa kalsada. Mahirap na tiktikin yan. Papakita ko pa sa inyo sa kabilang side na pag ganito yung harapan ng sasakyan nyo, hindi gagana ang windshield dyan. Kasi meron na siyang tin coated ice. Yun lang po mga kaibigan. Sana may natutunan kayo sa mga shinare ko ngayon. Sa susunod, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga unang nangyari sa akin dito sa Amerika paglapag ko. Hanggang sa ulitin, magkita-kita ulit tayo. Paalam.